keeping an eye out for summer days. We will not hide as the darkness fades beyond the waves of a never-ending sea. We've got no rules or guarantees. We'll break and feel the fight falling underneath. We'll break and feel the fight falling underneath. Pasimulan po natin ang ating pagdiriwang. Samahan po natin si Pitong at si Ana sa kanila pong paghingi ng gabay sa Diyos sa pagdiriwang po ng sakramentong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong pag-ibig ng Diyos Ama sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoong yaong mga tao na hinirang siya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Dahil sa mga nagagalak ang aking espiritu. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang aking abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa pong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal, ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya at sa lahat ng saling lahi. Sa pong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ang wala ni anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa pong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po muli. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Por sa iyo, Panginoon. Sinugod ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan.
Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang saguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Magandang hapon sa inyo, Ana at Pitong. Si Pitong po at si Ana, magkabatch po sila. Since elementary, magkabatch po sila. Ewan ko kung naging magkaklase kayo. Naging magkaklase kayo nung first year. Pero sila po ay estudyante ko nung ako po ay nagtuturo sa CI. Kaya po, nung sinabi nila na sila ipapakasal, sabi ko po sana ako mag-asal sa kanila. Karamihan po ng mga kinakasal ko po ngayon ay mga estudyante ko na po. Sabi ko, tanda na talaga ako. So lumilipas ang panahon. Anyway po, ngayon pong linggong ito ay yung tinatawag po natin na third Sunday of Advent. Kaya po yung mga pagbasa na narinig po ninyo ay hango po sa mga pagbasa ngayong ikatlong linggo ng Adbyento. At yung ikatlong linggo ng Adbyento, ito po yung tinatawag natin na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan o Joyful Sunday kung tawagin po. Bakit tinatawag po itong Gaudete Sunday? Ang Gaudete po, ibig sabihin po nito ay kagalakan sa Tagalog o joy in English. Ang ibig sabihin po nito, yung paghahanda po natin sa loob ng 4 na linggo, nalalapit na po yung pagsilang ng manunubos. Ginugunita natin yung pagsilang ng manunubos at ito po ay malapit na. Ano na pong date ngayon? December 14. So we only have 11 days para po igayak natin yung sarili natin. At pag sinabi po natin na kagalakan, maraming dahilan po ang kagalakan natin sa buhay. Sa unang pagbasa po, nadinig po natin si Propeta Isaias, yung kagalakan ay binibigay ng manunubos, pangako ng Diyos. Pangako po ng Diyos yun. Darating ang manunubos at ito'y matutupad. Yun po yung inaasahan ng bayan ng Israel. Natupad naman po ito. At sa mabuting balita, ano po yung kagalakan doon? Yung kagalakan ni Juan Bautista na igayak ang mga tao sa dumarating na manunubos. Yun po yung kanyang kagalakan. Kung tingnan niyo po si Juan Bautista, pwede niyang sabihin, ako ang Mesiyas, ako ang propeta, ako ang manunubos, pero hindi po niya ito ginawa. Bakit po? Kasi alam niya, mababang loob. Ang tunay na kagalakan para kay Juan Bautista ay ang paglingkuran ang Diyos. Paglingkuran si Jesus na kanyang pinsan. Nais ko lamang din pong hanguin sa mga pagbasa natin, Pitong at Ana, na sana maging kagalakan ninyo ang isa't isa. Alam ko naman, matagal niyong hinintay. Nakasal na kayo noon, pero ngayon, itong kagalakan na iniintay ninyo, na sa simbahan kayo ay mag-isang dibdib. Bakit? Kasi po, ito po yung sinasabi naming mga pari, kapag po kayo ay kinakasal sa civil, sinasabi po, ikaw ay tinatanggap ko bilang asawa, ganun lang po, natatapos na. Pero po sa simbahan, ang sinasabi po namin, lalo na po sa pagsusuot ng singsing, ikaw ay tinatanggap ko bilang aking asawa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po yung pinagkaiba po namin. Dahil po sa simbahan, pinag-iisa ang magkasintahan sa pangalan ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil po, bawat isa sa atin,
nagmula sa Diyos. Amen po. Parang di po kayo sa ngayon, ayaw niyo pong sumagot ha. Amen po. Kaya po ganun, sa simbahan po, kayo ay mangangako, Ana at Pitong. Natatanggapin ninyo ang isa bilang kaloob ng Diyos. Sasamahan ninyo ang isa bilang ipinagkaloob ng Diyos. At dahil siya ay kaloob ng Diyos sa inyo, Ana, si Pitong ay kaloob sa inyo ng Diyos, Pitong, si Ana ay kaloob sa inyo ng Diyos, ito nawa ang maging sanhi at karagdagan ng inyong kagalakan. Bakit ko sinasabing karagdagan? Dahil alam po natin na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa Diyos. Bagamat sinasabi po natin, kapag tayo daw nag-asawa, hindi ko po alam yun ha, kapag daw po nag-asawa, nakukompleto ang buhay. Tama po ba yun? Tatay, tama po ba yun? Tama daw. Kuya Re, tama po ba yun? Kapag nag-asawa, nakukompleto ang buhay. Kaya daw po, kapag nawala yung kabiyak, nawala ang kalahati ng buhay. Ana at Pitong, kompleto na kayo ngayon. Kompleto ninyong haharapin ang buhay pag-aasawa. Si Pitong marahil, hindi na natin ibubuko yun, ano? Kung ano man yung napag-usapan po natin, kung ano yung alam ko sa kanya. Si Pitong po marahil ay naghanap, pero po sa kanyang paghahanap, nakita niya, kulang. May kulang sa mga nakaraang relasyon. Ganon din po siguro si Ana. Sinasabi niya, parang mayroong kulang sa kanila. Pero nung sila po ay magtagpo at sabihin na, ito na siguro. At sigurado ako, ito na nga. Pitong, kinukompleto mo ang kunumang kakulangan kay Ana. Alam niyo yan, we complement each other. You complement each other. Ana, kinukompleto mo ang anumang kulang kay Pitong. At kapag kinompleto at pinagdugtong ninyo yung buhay ninyo, kompletong-kompleto, lalong-lalo na kung idadagdag ninyo ang Diyos. Kaya nga dito kayo humarap sa dambana ng Diyos dahil alam ninyo na sa inyong pagsasama, lalong-lalo na kung ito'y may basbas ng Diyos, mas lalo kayo na itataguyod at pag-iibayuhin ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, kinukompleto ninyo ang pero mas kukompleto sa inyo ang Diyos. Hinawa maging sanhi ng inyong kagalakan. Pangalawa, sana ang paglilingkod ninyo sa isa't isa, katulad ng ginawa ni Juan Bautista, ang laging magbigay sa inyo ng inspirasyon at kagalakan. Yung paglilingkod ninyo, pagmamahal, presensya, pagbibigay, kung ano man ang dapat ibigay, yung mga bagay na ito ay paglilingkod ninyo sa isa't isa. Dahil ito ang magiging sanhi ng inyong kagalakan, sana huwag lamang itong manatili sa inyo bilang mag-asawa, kundi ibahagi niyo ito sa mga tao na alam ninyo na nangailangan din ng inyong presensya, ng inyong tulong, ng inyong pagmamahal. At higit sa lahat, paglilingkod sa Diyos. Ito ang tunay at sanhi ng kagalakan ng bawat isa. Kaya Pitong at Ana, humaharap kayo sa dambana ng Diyos. Mangangako kayo na magsasama habang buhay. Ang pangako ninyo, ang paglilingkod ninyo, nawa ang maging sanhi ng kagalakan. Linggo ng kagalakan ngayon, malapit ng manunubos, sanhi ng kagalakan, pero kayo, sa pagmamahal ninyo sa isa't isa, maagang pamasko ito dahil sumilang na ang Diyos sa inyo. Amen po. Pitong. Napaka-matured po nitong si Pitong. Dadagdag ko lang po. Napaka-matured po niya bilang estudyante. Dahil po, nung siya'y nag-aaral, kapag po kami may mga discussion, bagamat hindi nagsasalita, hindi man din po siya nagtatanong, pero po pag kaming dalawa na lang, pag nagtanong po siya, nahihirapan akong sagutin. Dahil po yung isipan po niya, hindi angkop doon sa kanyang edad. May maturity po ang kanyang isipan. Ganun din naman po si Ana, malambing po na bata,
Ano po, minsan po siguro lagi itong may hinihingi sa inyo, ano? Madalas maghingi. Ano po? Pero po, nandun din po yung maturity ni Ana. Na kahit ano man po yung kanyang pinagdadaanan before, kayang-kaya po niyang harapin. Kaya po naging matibay po sila. Hindi ko na po dadagdagan. Baka kung ano po masabi ko sa kanila. Baka magkabukuhan pa tayo. Ano po? So Ana at Pitong, pagpalain nawa kayo ng Diyos, patibayin nawa kayo sa inyong pagmamahal, higit sa lahat maglingkod kayo sa isa't isa. Dahil ang paglilingkod ninyo sa isa't isa ay isang daan o pamamaraan para makamit ninyo ang tunay na kaligayahan na sa Diyos na rin mismo nagmula. Amen. Ana, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Pitong ng iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Pitong, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ana ng iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aaragain ng mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Ana at Pitong sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin po ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ang matihing magtipan na sakramento ng kasal. Ana, sa harap ng Diyos at sa kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging aking may bahay. Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Pitong, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibig at tinatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Lumikit kayong dalawa. Susunod kayo sa akin, ha? Ama naming mapagkalinga, Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain niyo po Kaming nag-iisang palad. Kapagniningin niyo po Sa lahat ng oras. ang pagsasamahan namin, Maging dalisay at wagas. Sa puso at diwa. lagi sanang magkaisa, At naway maging matatag. sa hirap at dusa, Sa ginhawa at kaligayahan. Ay laging magsama. maging tapat sa pag-ibig, ngayon at magpakailanman. Ng mga singsing at aras, kayo po ay magsitayo para po sa panalangin ng pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming mawain, basbasan mo't kupugupin ng iyong mga lingkod, sina Pitong at Ana. Pagkalooban mo po sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ng iyong mga lingkod na sina Ana at pagintapatin mo po na silang magsuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kayo po ay magsiupo. Ana, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Suot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda
ang aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pito, kailanman ay hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ana, kailanman ay hindi kita pababayaan. Nilalaga ko sa iyo ang mga aras na ito, tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Pito, ang tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit, pangangasiwa ng ating kabuhayan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pito, you are the most selfless person that I know in this world, and I'm the luckiest to have you as my husband. Selfless po yun. Sorry po. Sorry po talaga. I promise to be faithful to you and honest in every way. I promise to stay with you not only when life is easy, but most especially when it is hard and trying. Our similarities and difference may hurt us and make us crazy, but I promise to fight fair, speak when words are needed, share the silence when they are not, to listen. I promise to take care of you in sickness and in health, to keep up with you for richer and poorer. My hands are yours to hold. My heart and my love I give to you today, tomorrow, and forever. Alam mo, ikaw lang, ha? Ana, the first time I set my eyes on you in our classroom, back in the days that we are classmates, I had a feeling. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. And today, I vow to help you love life, to always hold you with tenderness, and to have the patience that love demands. Gaya nga ng sinabi mo, to speak when words are needed, and to share the silence when they are not. To live within the warmth of your heart and always call it home. I love you. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more if you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you, baby. Ana. Pitong, you may now kiss your beloved Ana. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet.
you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need. What do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, so I will do it for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start. You're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, for you. Baby, I'm not moving on. I love you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Dear God, we thank you for this wonderful day that through your power have linked the hearts, minds, and souls of two amazing people that were made to face the world hand in hand. We hope that you guide them and help them see the light and goodness with each other, and keep their love and bond with each other firm and never-ending. May this be a day for a stepping stone and a beautiful start to their bright future together, and guide not only them, but the family and friends that have witnessed the bloom of their affair love. Through your grace, in Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything in my heart, it means nothing, 'cause I have you. Girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I'll say, will you marry me? They take it on my knees.
sa habang panahon, ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Ikaw kaya ay nais din akong makapiling at ibigin. Okay, sarap namang isipin na tayong dalawa ay isang damdamin. Aking hinihiling na sabihin mo ang nilalaman ng iyong puso. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Okay, tagal ko nang naghihintay na sa akin ay mag-aalay ng pag-ibig na tunay at di magwawakas. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. At sa habang panahon ikaw ay makasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko ang ibigin ka. You better life is the greatest find in a world full of wrong. You're the thing that's right. Finally made it through the lonely to the other side. You said it again, my heart's in motion. Every word feels like a shooting star. I'm at the edge of my emotions, watching the shadows burning in the dark. And I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my only life. And this could be good. It's already better than that. And nothing's worse than knowing you
shadows burning in the dark, and I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my own league. I only said it 'cause I mean it. Oh, oh, I only mean it 'cause it's true. So don't you doubt what I've been dreaming, 'cause it fills me up, it holds me close whenever I'm without you. You said it again, my heart's in motion. Every word feels like a shooting star, watching the shadows burning in the dark, and I am in love, and I am terrified for the first time and the last time in my own league. Life in my own league. A short message lang naman. Especially, pinaka-importante lang sa relationship ng mag-asawa is put God first in your marriage, in your relationship. Kasi pag wala si God, syempre, wala, masisira na yung relasyon nyo. So, love each other, tsaka more power sa inyong dalawa, more kids to come. Congratulations, God bless. Good evening. I wish to thank you for giving me the honor of being your godparent for tonight. Hindi nyo na itatanong, si Lito ay aking inaanak nung binyag. And this is the first time I saw you since, I think, ages ago. So, I am very proud of having you. Natutuwa ako sa nangyari sa buhay mo. You've been a very successful young man. And even more successful because you had a very good wife, pretty, and very, very lovely for tonight. I wish you more happy life together, more kids soon, and also a long, long, and happy married life. Thank you, and congratulations and best wishes. First of all, good evening sa inyong lahat. Congratulations to the newlywed. To Pitong and Ana, friends ko na sila since grade school. So, yun, Pitong, lagi mong tatandaan lahat ng mga bilin ko sa'yo, pare. Lagi mong intindihin si Ana kahit na alam natin na ang mga babae medyo sinusumpong minsan. So yun, ganun din ikaw, Ana. Alam ko na napakaswerte mo dyan sa kaibigan namin yan. So, yun. Once again, congratulations. Ayan, para kay Pitong and Ana, all I can say is that you guys are a perfect couple. Kasi lumalaki kami, we were like 2 years old ni Pitong. Alam ko na yung ugali niyan eh. I'm actually the kuya, pero sa pamilya, he's the go-to guy. Most of the time, if we have problems, he's the one we all can rely on. So, although I'm older, madalas, siya talaga yung suporta namin eh. So, it's like having a big brother get married, and siya yung unang-unang magpapakasal sa pamilya namin. And to me, that's very special. So, every one of us in the clan, dito sa amin, sa mga Santa Maria, we're all behind you guys. Samantala si Ana, you're the perfect person to be his partner because you're strong, you are independent,
And si Pitong, although siga yan ang team leader namin sa trope. But deep inside, napakalambot ng puso niyan. Marshmallow talaga yan. Tiklop sa'yo yan. So, you guys have a good time. I hope very, very soon I'll have a pamangkin. And always remember to love each other. Never forget to kiss. Never forget to have fun. If you have problems, you can always just call us anytime. So dito lang kami for the two of you. I'm very happy, I'm very proud that you are one happy couple. So congratulations, Pitong and Ana. Hi, Ann and Pitong. Ayan. Ayan. I'll just keep it short and simple. So first of all, congratulations, Pitong, and best wishes, Ann. You look very beautiful tonight. And thank you as well for choosing me as one of your maids of honor. And then, masasabi ko lang, Pitong, botong-boto ako sa'yo. Kasi nung una pa lang kitang nakilala, ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo, ng bait-bait mo, lalong-lalo na kay Ann. Tapos, ang masasabi ko lang din, basta seek first the kingdom of God. And for the future as well, syempre marami tayong plans and dreams. Sharing with you my favorite Bible verse, which is from Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yun lang, let the word of God guide your relationship and enjoy being married with each other. We're excited for little Ann and little Pitongs in the future. And thank you. Okay, so Ana, Pitong, so simple message lang. So matagal na tayong magkakilala. So Ana, we've been friends for so long. And you as a couple, kayong dalawa, nagkakasama lang tayo when we have dinners, get together, outing, no? But I'm happy na I've been part of this wedding, no? Especially pag arrange, no? Pupunta sa Divisoria, yung pupunta sa what do you call that? Souvenir, for the souvenirs, no? So I'm very happy to be part of that. Especially dahil doon, nakita ko kayo as a couple, no? How you treat each other, no? So, and from that, I know that Pitong will take good care of you, Ana. So, Ana, be kind to Pitong as I've been telling you lagi. No? So, I know that this marriage will be a happy journey for the both of you. So, congratulations and best wishes. We love you from Qatar, from Singapore, Philippines. Unang-una po, thank you sa lahat ng nag-attend at sa lahat ng nag-stay. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kamag-anak mula sa Amerika, mula sa Middle East, mula sa Manila, mula sa Bulacan, San Leonardo, Gapan, Cabanatuan, lahat po ng nag-attend, nag-effort at nag-drive papunta dito. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa support na binigay sa amin ng parents namin, si Daddy Ray, si Mami Cora. Nauna na pong yung parents ni Pitong, si Daddy Rudy po, tsaka si Mami Josie. Salamat din po sa mga support na tinulong nila. At saka po sila nanay at tatay, lola po at lola ni Pitong. Thank you po sa kanila. At yun pong mga secondary sponsors at yung mga maids of honor and best men po natin, groomsmen. Thank you po sa lahat ng suporta. And lalo na po yung, alam nyo na po kung sino kayo, yung sobrang tutok po sa pagtulong sa amin. Thank you po ng sobra. Yung mga kaibigan po namin who came all the way from Manila, salamat po. Babiyahe pa yan mamayang gabi. May pasok pa sila bukas. Thank you po sa lahat ng nagpunta. Yung mga ninong at ninang po namin na sobrang tagal na po namin na hindi nakita, thank you rin po sa nagpunta. Kung meron man po kaming hindi nabanggit, medyo overwhelmed lang po kami sa sobrang dami po na nagpunta at nakibahagi po sa okasyon na to. Maraming salamat po. Yes, thank you very much, Ate Ana. Thank you po sa lahat ng napunta. Sa mga hindi po namin nabanggit, nasabi, pasensya na po. Alam ko po na busy kayo. Maraming salamat po.
dahil sa kabisihan na yan, nakuha nyo pa pong magpunta, isingit. Ito pong aming okasyon. Muli po, maraming salamat. Sana po, magkita-kita tayo ulit. Hindi lang sa ganitong pagkakataon, hindi lang sa ganitong okasyon. Sana po marami pa. Ito po ay isang kasalan na parang reunion na rin ng pamilya. Muli po yung mga na galing abroad, sila Ate Bebe, sila Auntie Letty, Ninang Letty, sila Ninang Sabel, and the rest po. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo sa stay nyo dito. Ako po personally, hindi ko po alam kung paano po ako sa inyo magpapasalamat. Siguro po, in God's time, makakabawi din po kami bilang pamilya sa inyo. Maraming salamat po. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the water.